Ito, may good news, may bad news. Alam niyo po yung himnaryo ng Bagong Pilipinas. Gusto ko lang pong dugtungan to, ha, mga kababayan ko. Kasi gusto ko pong ma-echo to eh. Napaka-importante nito. Panoorin natin to, mga kababayan ko. Yung himnaryo ng Bagong Pilipinas, kakantahin na sa mga pampublikong eskwelahan. May kumukontra. Ang gagaling ng mga kumukontra, anong gagawin? Yung mga dahilan nila, no? Panoorin mo natin tong balita na to. Sa ibang balita, bukod sa pambansang awit, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na required ng kantahin ang Bagong Pilipinas Hymn sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Ayan. Alam niyo yung kanta na yan, mga kababayan ko, the first time na narinig ko yan yung sa Bagong Pilipinas, yung panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Diba? Narinig ko na yan eh. Nung yung kinakanta natin dito yan. Pinatutugtog natin dito yan. Tapos, sa version na kanta na yan, yan po yung bagong yung bagong lipunan nila noon. 'Di ba? Nung sa panahon ninyo, 'di ba, bagong lipunan, may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Dati 'yun ang kinutugtog. Ngayon, mga kababayan ko, bagong Pilipinas na. Kasi bagong lipunan 'yon, ito bagong Pilipinas, mga kababayan ko. So, wala nang problema, may mga kumukontra lamang, pero bigyan natin ng hustisya. Pakinggan natin. Tuwing may dadaluhan ang Pangulo, laging naririnig ang awiting ito. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Ito ang Bagong Pilipinas Hymn na pinamagatang Panahon na ng Pagbabago. Bahagi ito ng Bagong Pilipinas branding ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, if patutugtugin yan sa mga pampublikong paaralan, this is my comment. Walang problema. Oo, not just because then I am from Marcos Vlogger, wala akong nakikitang masama doon sa kanta. Wala akong nakikitang masama doon sa kanta. Kung ibabase natin sa batas, mga kababayan ko, kung may nilabag ba sa constitution natin, I think wala eh. Wala eh. Kasi sa eskwelahan nga, sa mga pampubliko, pag nag-i-exercise yung mga anak natin, nagpapatugtog pa yan ng Uptown Girl, she's a living. Tapos kumakanta pa ng yan, di ba? Ang bayan ko, nanging ikaw. Meron pang panata sa bayan, meron pang sumpa sa punto sa Bagong Pilipinas. Walang problema para sa akin, mga kababayan ko. Wala akong nakikita. Wala akong nakikita. Napakagandang kanta niyan. Ngayon, hindi na lang sa mga aktibidad ng Pangulo patutugtugin ang Bagong Pilipinas Hymn. Batay sa inilabas na utos ng Office of the President, dapat na rin itong awitin sa flag ceremony ng lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan. Tama. I agree. Ako sa akin the message of that song, yung kantang panahon na ng pagbabago, yan yung yun yung sumisimbolo sa nangyari sa ating mga Pilipino. Kung pakikinggan natin yan ng mabuti, yung mga nangyari sa ating masalimuot na nakaraan for the past 36 years of administration ng ibang mga presidente, yung dinanas nating hirap, mga kababayan ko, yung kanta na yan is hihilom para sa akin. Para sa akin to yung kanta na yan ay hihilom sa ating mga nananakit na damdamin, galit, mga kababayan ko. Pag narinig mo yung kanta na yan, mga kababayan ko, itatapon mo yung nakaraan eh. To be honest, pag narinig mo yung kanta na yan, yung panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Doon pa lang sa message nun, mga kababayan ko, ang lalim eh. Kung may pinaghugutan eh. Alam mo yun ang pinaghugutan nun? Kailangan mo nang itapon yung nakaraan at harapin yung panibagong bukas. Yun yung ibig sabihin nun. No? Short term lang sinasabi ko. Yung ibig sabihin nun, maraming mensahe yan
na nilalaman na kailangan intindihin natin at isabuhay natin. Mga kababayan ko, wala akong nakikitang mali doon sa kanta na yon. Promise, mga kababayan ko. Wala akong nakikitang makakasira sa imahe ng Pilipinas, masisira ang buhay ng bata ng Pilipino. Wala po akong nakikita, mga kababayan ko. Kasi totoo naman yung sinasabi doon sa kante. Ang totoong paghilom, mga kababayan ko, ng sugat ng mga kahapon at ang mga ang nakaraan na paghihirap natin, tinutuldukan nung kanta. Kumbaga ang mensahe niya is sa bagong Pilipinas may bagong pag-asa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. At panahon na ng pagbabago. Nakuha nyo ba ako doon? Yun yung ibig sabihin nun. Uulitin ko. Tingnan nyo yung kanta at sinasabi namin. Yung ano yung mensahe namin dito? Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Walang bagong Pilipino kung walang bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Sa time ni Pangulong Bongbong Marcos, the message is sa time ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na yung pagbabago. Kaya sumama kayo sa gagawin natin pagbabago sa bagong Pilipinas. Kaya ang kanta na yan ay inalay para sa bagong Pilipinas dahil eto na ang tamang dahil ito na yung panahon ng pagbabago. Ngayon, naunawaan yung ibig sabihin ng kanta. Naintindihan na ba natin, mga kababayan ko? Kasi kailangan hindi lang sa kanta mananatili yung mensahe. Kailangan isasabuhay natin. Kung sa bagong lipunan nga na isabuhay ng mga Pilipino sa kanta, yung kanilang pamumuhay. Bakit hindi ba sa awitin? Kaya ba natin sundan ito? Mga kababayan ko, hindi ito yung Marcos regime. Tanga lang ang nagsasalita nun, mga kababayan ko. Pakinggan natin. Bukod dyan, isasama na rin ang panata sa bagong Pilipinas na ipabibigkas sa mga dadalo sa flag ceremony. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 52, paraan ito para lalong maisabuhay ng mga Pilipino Tama! ang mga prinsipyong itinataguyod ng Administrasyong Marcos. Correct! Mga kababayan ko, same ng tatay niya kung paano umunlad ang Pilipinas, mga kababayan ko. Kasi alamin natin dito, may mga nanonood sa akin right now, kayo, ikaw, naabutan mo yung bagong lipunan. Tama? Naabutan mo yung bagong lipunan. Kinanta mo yan sa eskwelahan. Kinanta mo yan. Nung kinakanta mo yan, ano naging buhay ng Pilipino sa awitin na yon? Sinabayan ng Pilipino papunta sa magandang bukas. Yan ang nangyayari. Minsan, music ay nagdadala sa atin ng kasiglahan at katahimikan sa pag-iisip natin . So, totoo lang. Pero kung kinakailangan gamitin natin yan upang maging inspirasyon para tungo sa bagong Pilipinas, why not, mga kababayan ko? 'Di ba? Panahon ng tatay ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang magkaroon din ng ganitong patakaran kung saan pinatugtog naman noon ang kantang Bagong Pagsilang. Bagong Pagsilang. Ang marcha ng Bagong Lipunan. Ayan, Bagong Pagsilang pala dati siya. Tapos bagong yan, naririnig niyo yan. Hindi nakaligtas sa mga kritik. Eto na, mga kababayan ko. 'Di ba? Hindi nakaligtas sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong lipo, bagong pinatutupad sa eskwela sa mga pampublikong paaralan. Tiko ang bagong utos. Pilit na Ito sabi ni Baba. recycle yung bagong lipunan. Pilit na nire-recycle ang bagong lipunan. Sige, go ahead, Mr. Reyes. Pangalawa, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino What? na meron niyang bagong Pilipinas samantalang nananatili yung bulok na kaayusan, laganap na kahirapan, corruption at iba pa. Ha?
Ang sakit mo sa banks. Ulitin natin. Sige, bibigyan ko kayo ng magandang benga dito. Sige. Na nire-recycle Pilit daw na nire-recycle ang bagong yung bagong lipunan. yung bagong lipunan. Okay. Ano ba nangyari sa bagong lipunan? Let me tell you something, Mr. Reyes, no? Makinig ka sa akin kung nanonood ka. I-rebat ko to sa'yo, no? Kung pilit na nire-recycle ni President Bongbong Marcos yung bagong lipunan, well, this is a new flavor. This is a new flavor. Kung yung bagong lipunan ay old taste na empanada, mga kababayan ko, this is the brand new taste of the new flavor ng empanada. Gets mo ako doon, Mr. Reyes? Gets nyo ako? Palinawin pa natin. Kung yung bagong lipunan ay napagaan ng buhay at napasarap natin, ang pamumuhay natin nun, bakit hindi natin gawin ngayon sa bagong Pilipinas? Okay? Walang nire-recycle. Kung tutusin, hindi nga ginagawa ni Pangulo, hindi naman lahat ginaya ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Tuloy. Pangalawa, pilit na pinaniniwala ang mamamayang Pilipino na meron niyang bagong Pilipinas samantalang nananatili yung bulok na Alam mo na ano? kaayusan, laganap na kahirapan, Ha? corruption at iba pa. Alam mo, minsan, Mr. Reyes, alam mo, natatawa ako sa natatawa ako sa statement mo, sa totoo lang. Yung totoo lang statement mo, natatawa ako. I'm sorry. Pilit mong pinaniniwala ang taong bayan na maayos ang Pilipinas. Ganito yan eh. Paano ba uunlad ang Pilipinas natin? Let me tell you something, guys. Paano ba uunlad ang Pilipinas natin? Sige nga, if we comparison ang ginagawa ng government sa ginagawa nyo, kayo nagrarally para masira yung gobyerno. Kayo nagrarally para isigaw yung hinanaing ninyo. Kayo nagrarally para isulong yung ideology ninyo. Paano uunlad ang Pilipinas kung lagi nyo nilalabanan at ayaw nyo magpasakop sa gobyerno? Malabo namang mangyari yun kasi komunista ang pag-iisip ninyo. No? Samantala daw, nananatili daw ang kahirapan. Paano tayo aahon? Kung hindi tayo makikipagtulungan, may magagawa ba yung pagiging komunista nyo? May magagawa? Tanong ko lang to. This is very common, mga kababayan ko. This is very common question o answer, mga kababayan ko sa kanila. May magagawa ba yung pagrarally nila? Papapaunlad ba yung bayan natin? Mabibigyan ba ng kinabukasan? Mabibigyan ba ng pabahay yung mga Pilipino kapag nagrally kayo? Mabibigyan ba natin? Tinatanong ko po kayo, Mr. Reyes. Tatanungin ko po kayo. Pati mga taga-suporta ninyo. Mabibigyan ba natin ng magandang kinabukasan yung mga tao? Yung mga naghihirap sa Pilipinas? Mabibigyan ba natin sila ng mapag-aaral ba natin yung mga estudyante na scholar ng Pilipinas ng taong bayan kung magrarally tayo? Hindi natin maibibigay sa kanila yon because hindi kayang gawin ng rally yon. Aminin natin to sa hindi. Hindi kayang ibigay ng pagsigaw-sigaw ninyo sa kalsada. Diba? Palamak ang kahirapan. Paano gagaan nga naman ang buhay kung lagi natin iisipin kahirapan? Anak ka ng teteng, mag-isip ka kung paano ka aahon. Paano ka uunlad? Paano ka mag-grow? Ika nga nila. Diba? Alam mo yung mga mindset of mentality ng mga yan, mahirap kami. Putya, habang buhay mong isipin na mahirap ka, hindi ka uunlad. Diba? Asan ang pag-unlad sa bayan natin kung lagi mong iisipin naghihirap ka? Diba? Pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mo kaya mo. Yun ang ibig kong sabihin dito, Mr. Reyes. Ginagamitan natin ng pampalubag loob yung kanta. Kasi the message of that song, mga kababayan ko, yung panahon na ng pagbabago, is para hilumin ang nakaraan. Diba? Tapos sasabihin ni Baba, mga kababayan ko, talamak ang kahirapan. Saan banda? Lahat sa bansa, lahat ang buong mundo nakakaranas ng paghihirap. Hindi nyo na mabubulag ang mga Pilipino sa mga paganyan ninyo. Tandaan ninyo, hindi nyo kayang gawin o hindi nyo na kayang isaksak sa mga kabataan ngayon yung ideology baloktot ninyo.
Para naman sa Makabayan Block, may iba pang mas dapat unahin kaysa magdagdag ng aawitin o bibigkasin sa mga flag ceremony. Makikita naman Sabi ni ito, buti pa yung sinabi nito, medyo may pagkapatas eh. Sabi nito ni Congressman Franz Castro. yan sa gawa hindi naman sa mga kanta Correct, di ba? Tingnan nyo to, ito Makabayan Black. Si Renato, aktivista. Same party sila, mga kababayan ko. Mga ralihista rin. Ano sabi ni Franz Castro, ni Congressman Franz Castro? Hindi naman yan makikita sa kanta eh. Makikita yan sa gawa. Oh, tuloy. Kung gusto niya talaga ng good governance, Kung gusto nyo talaga ng good governance, gawin niya yung opposite na nangyari ng martial law. oh, gawin daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung opposite ng martial law. Ano ba ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Nag-declare ba siya ng martial law? Wala. Nag-declare ba siya ng kahirapan? Ginawa niya ba yung estilo ng tatay niya? Wala. Bakit niya ito? Tingnan nyo, si Renato Reyes, kasama ni Renato Reyes to. Bakit ganito yung pahayag ni Franz Castro? Diba, mga kapatid? Tuloy. Diba? Pakinggan yung sinabi ni Franz, ha? Napakaganda nung sinabi ni Congressman Franz Castro dito. Tingnan nyo, ha? Gawin niya yung opposite na nangyari ng martial law. Yan ang mensahe ni Presidente. Mga kababayan ko. Totoo yan, hindi nakikita sa kanta ang epekto niyan. Bagkus mga kababayan ko, nakikita yan sa gawa. Oh, tama yung sinabi ni Franz. Buti pa nga ito, nakakaintindi eh. Pakinggan natin yung opinion ng taong bayan. Umani rin ito ng magkakahalong reaksyon mula sa mga ordinaryong Pilipino. O, tanungin natin yung taong bayan, ha? Okay naman po, enjoy Bongbong Marcos, bagong Pilipinas. Kasi parang marami rin na bago ngayon. Oh. Ano sinabi ni Baba dito? Ano, sapalpal siya dito, mga kababayan ko. Taong bayan nagsasalita, ha? Oh. Ano sabi ni Renato? Talamak ang kahirapan. Ano sabi nung mama? Mga kababayan ko. Ano sabi nitong mama? Maraming nagbago. Ordinaryong Pilipino nagsasalita, ha? Yung iba po, hindi pa kabisado yung ibang kinakanta or hymn ng school. Tapos, may dadagdag pa pong bago. Bagong Pilipino. Eto, sabi ng estudyante. Yung sinabi ng isa, very common. There's a negative and positive. But sabi ng estudyante, Nas po, ibig sabihin lang po nun, nasa bagong henerasyon na po tayo. ayan! Tayo ng sensi po. Ayan! So, bali, for me as estudyante po, makakatulong sa akin yon as a motivation and Correct! inspiration po. Congratulations. Congratulations, Mr. President. Yung mensahe mo sa taong bayan, abot ng mga kabataan. Ayan ang patotoo, mga kababayan ko. Kaya ng sensi po. So, bali, for me as estudyante po, makakatulong sa akin yon as a motivation. This is the right word na gusto kong marinig. Congratulations, Mr. President. Ito po yung resulta, apo. Ayan po yung resulta. Yung kanta na yan para sa bata ay isang motivation. This is the exact words na gusto kong mapakinggan natin. Yung kanta na yan, tama yung sinabi ni Castro, hindi nakikita sa kanta ang pagbabago. Wala, dahil tandaan nyo, kaya hindi sabi ni Franz Castro, ang dapat gawin na lang ni Pangulong Bongbong Marcos, wag i-opposite niya, wag niya na lang tularan yung mga nangyari ng martial law. Sabi naman ni Baba, mga kababayan ko, ni Renato Reyes, wala daw magagawa yung kanta, dahil patalamak daw ang kahirapan. Ano yung kailangan natin? Ba't merong kantang himnaryong ganyan? Ayan no, para sa isang kabataan, motivation. Diba? Ma'am Susan, maraming salamat po. Yan ang kailangan natin. Bakit kayo ginanahan sa bagong lipunan? Kasi meron kayong motivation. Sabi nung isang mama, mga kababayan ko, kailangan ano daw ang Pilipinas daw, mga kababayan ko, ang Pilipinas daw ay ganito, ganyan. Marami doon nagbago.
Mga kababayan ko, walang problema. Pero sa kabataan, motivation. Congratulations, Mr. President. Yung mensahe mo, nakaabot sa kanila. Yan ang pinakamasarap na papakinggan dun. And inspiration po. Dapat na Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Thank you very much, News 5, for that wonderful news. Nako, napakapatas ninyo. Thank you very much po. Ay, nako, mga kababayan ko. No? Yan ang gusto ko sabihin. Yan ang gusto ko ipaalam sa inyo. Diba? Wala na tayong dapat pag-usapan dito. No? Ang kanta ay bago, tutungo tayo sa bagong Pilipinas. Mga kababayan ko. Yan ang pinakamasarap doon. Kaya Mr. President, Mr. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po. Thank you for your love and care for the Filipino people. Dapat. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat po. Thank you very much for watching. Ayan, maraming salamat sa mga tropa natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao.